Saan ba nanggaling yung konsepto ng intent nyo? Let's take a look with Article 3. Punta kayo lahat, Article 3. May babanggitin dyan, sila dolo, or dapat dolus, or deceit, deliberate intent. Makita yung mga word na yan. Saan ba nanggaling yan? Saan ba natin inadapt yung konsepto ng criminal natin? Alam natin, yes. Tama naman kay Spanish na nanggaling sa Roman. Pero may adaptation tayo ng mga sigang school noon. Yung mga school na sumikat sa pag-aaral ng batas at sa criminology. Anong una sumikat? Yung classical school. Alam nyo? Pasok na natin dito. Ito mga ganito nyo. Relax lang kayo. Panay bagong kwento. Totoo, bago nyo maintindihan yung Article 3, ito mo nang iniintindi dyan. Parang introductory part pa rin to. Sa classical school, syempre medyo i-touch natin, kaya sabi sa inyo, dapat ini-interlace talaga yung pag-aaral. Huwag lang tayo medyo criminal. Dapat alamin natin, inaral din natin ito sa part ng criminology, sa theories of crime causation. Diba? Yung classical school, ano pa? Neoclassical, positivist. Nalala pa? Diyan natin inadapt yung mga batas natin, loko kayo. Pundasyon yan ng ating batas, yung mga school na yan. Diyan natin inadapt lahat yan. May sikat na tao doon in the name of Cesar. Dapat kabisado nyo na yung full name. Kakatanong lang yung last word exam. First name, Cesar. Middle name, Bonesara. Lagay natin yung Great da Beccaria. Marquez de Beccaria. Hindi na kayo malilito niyan. Alam nyo naman na yun. Alam nyo, sumikat siya doon sa word na unang-una. Yung word niyong free will. Doon siya unang sumikat. Siya nag-develop ng word na to. Free will. Sabi niya daw, lahat ng mga tao, meron daw tayong free will. It is can't regard with the human kung anong pipiliin niya. Kung masama or mabuti. Siyempre, pag pinili mo yung masama, dapat may consequences. Ayun tinatawag na free will niya. Lahat ng tao daw may free will. Ayun yung sinabi niya. Ano pa, kung babasahin niyo yung libro ni Cesar Beccaria, may entitled na libro yun eh. They Deleted the Pina. Ayun yung title niya eh. Or Essay on Crimes and Punishment. Ayan yung hinano ko lang, tinatouch ko lang konti. Pero mostly doon, sinasabi nila Beccaria, ng tao kasi pumipili may free will ka eh. Ibig sabihin nag-iisip ka. Doon umusbong itong word nyo na to. May intent talaga lahat daw ng tao. Ina-explain nila yan doon. May intent ka, ipapunish ka rin namin. Ginusto mo yan eh. Nagigits pa mo na. Ngayon, another thing na kailangan nyon tignan, may sumubotahi dyan eh. Sa classical nyo, diba? May mga umaway dyan. Sino umaway? Neo-classical. Grabe naman kayo classical. Kayo Jeremy Bentham, kayo Cesar Beccaria. Hindi naman lahat ng tao, nakakaintindi ng ganyan. May binasag sila dun yung word na sa intelligence nyo. Bilanggit kasi sa Neoclassical, yes, by Gabriel Tarde and Raymond Saileles. They told that insane or lunatics and minors or child cannot calculate pain. Binasag nila si Jeremy Bentham eh. Si Jeremy Bentham yung kasi pain and pleasure, di ba? Hedonism. Sabi niya, hindi makapag-calculate yan. Doon lumabas itong term niya na to. Etong tatlo na to, tinatawag nyo rin tong elements ng crime. Ops, pakiusap, alam ko. Kaya tinatouch natin yung criminology para hindi kayo malito. Iba po yung anatomy of crime, pakiusap ha. Yung anatomy nyo, yung sabi nyo, yung motive, intent, opportunity, instrumentation, or capability, iba rin yung anatomy ha. Pakiusap, huwag nyo ilalagay dito. Pag tinanong kayo, what are the elements of the crime? Etong tatlo na to. Intent, free will, or the other term will be freedom of action. Ayan, yung tatlo nyo. Doon natin inadapt yan sa mga school na yun. Plus yung ganyan yung niyo nyo. Intindihin mo na ha. Ayun yung requirement natin, yung tatlong elemento na yan. Naku, intindihin nyo maigi to. Huwag nyo i-take for granted. Etong mga elemento na to, ulit-ulitin natin to pag nag-article 11 to 15 na kayo. That's the foundation of Jemaah. Etong mga to. Freedom of action, yes. Or free will.
Ngayon, may isang school pa sumikat, right? Positivist. Kaso kakaiba ang positivist nyo na konsepto di ba? Ano sabi sa positivist? Yung mga criminal daw may sakit. May sakit daw, dapat gamutin. Ayun yung konsepto nila. Tsaka pag-aaral nila, hindi nakabase sa batas. Sino founder nyo yan? Yes, Lombroso yung pinakakilala. Pero pag nilalayman natin sa sunod yan, medyo malalim pa yan. Mas nauna pa dyan si sino ba yung mathematician na krim? No. Adolf Quetelet. Tinawag niya yung positivist una. Nakakatakot. Social physics. Puta, muntik pa tayo maging ganun yung kurso nyo. Buti na lang hindi. Nakakatakot yun. Nag-aaral ng kalawakan. Utang, yun yung una nag-aaral. Nakakatakot, sipin nyo, naging ganun tayo sana lahat. Buti na lang pinigilan nila Auguste Comte. Huwag yun tawaging yan. Social physics, positivism. Pag inaral daw yung criminal using science, ayun yung word yung positivist. Para maintindihan nyo, by the use of science. Kaya si Lombroso nyo, naging father yan. Siyempre, he was the first man to utilize science in studying criminal. Maloko kasi yan si Lombroso. Kung alam nyo lang kwento niyan, idol niya si Charles Darwin. Sabi niya, tarantado Charles Darwin to sumikat Bakit kaya hindi ko rin gamitin yung science sa pag-aaral ng kriminal? Sinabayan niya, kaya sumikat din yung hinayupak na yan. Si Charles Darwin nyo, pinsan si Francis Galton. Kailan si Galton? Yung sa fingerprint. The Galton details. Magkakilala si Lombroso. Binigyan ng files ni Galton si Lombroso. Yung mga fingerprint, doon nila nalaman na yung mga unggoy may fingerprint po. Kaparehas natin. Puro word. Ayan yung pag nag-fingerprint tayo, malalaman nyo yan. Doon sasabi talaga, galing daw tayo unggoy. Ayun yung ginawa ni nyo. Pero sila, more on ganito lang. Focus lang sa kriminal yung pag-aaral. Wala sila masyadong ang bago titingin sa kriminal talaga. Kasi pag ang classical school nyo, tandaan nyo to ganito lagi usapan yan. Una, batas. Pangalawa, penalty. Doon lang umiikot yan mostly. Law and penalties. Pag classical. Pag positivist talaga, puro kriminal usapan. May sakit daw yung mga kriminal. Alam niyo naman yung mga inaral nyo Di ba yung may somatotyping pa kayo. Pag mataba daw, manloloko. Yung pagpayatot, magnanakaw. Di ba yung mga inaral nyo ngayon kay Krishna? Diba? Pangit dun. Pag malaki daw yung tenga, yung mga ilong, may tendency daw talaga maging kriminal. Ang pangit dun, hindi ka dyan. Hindi naman gano'n, syempre. Pag malaki yung mata. Pero parang totoo, Alin? Totoo yung positivist, Balik tayo. Relax na muna kayo. Ngayon, tatanungin ko kayo. Ito yung essence ito Saan in-adapt yung revised penal code nyo? Ano kayong school? Classical, neo, positivist. Or pinaghalo-halo. Or eclectic. Pag pinaghalo or mix na tinatawag nyo, yung mga ganyan-ganyan kasi. Mix or the word, bigatan natin para social tayo lahat. Eclectic. Mix din yan, pinaghalo ba? Eclectic. Ayan, ganyan kayo pag nag-board exam na, yung kinakabahan ka na matatai ka, na excited ka. Ayun, sabi mo, eclectic na yung emotion ko. Ayan, social. Ganun dapat. Mixed emotion. Eclectic. Napaka-eclectic nung nangyayari. Ayan. Alam mo kung sino mo kapag English, English, naman tayo? Carabao. Punta mo na tayo dyan. Saan tayo? Sa tingin nyo, eclectic or sa tingin nyo, puro classical? Kung papansinin nyo. Ano ba? Tutusin puro classical More classical. Pero meron tayong positivist po dyan. Nag-iisa lang. Article 59 yata. Pa-check niya ako. Impossible crime. Penalty for suit. Impossible crime. Patingin yung 59 or 49. Ano yung 59 niya man? To what? Inherent possibility? Failure to? Ayun nga, 59 nga, tama ako. Ayun yung impossible crime yun na tinatawag.
Ang dali lang ha. May penalty. Di ba, bibigyan ng penalty? With the penalty of arresto mayor and a fine of 200 to 500 pesos, right? Ang nakalagay yan dyan. Yung mga inherently suit to be, hindi talaga, inadequate yung means, hindi ma-commit yung crime. Tinatawag yung impossible crime. Ngayon lang ha, relax na muna. Pero itong impossible crime talaga, makikita nyo ito, lundag mo na kayo ulit, sa Article 4, Paragraph 2, nandun yan. Article 4, Paragraph 2. Everyone, silip na silip. O yan, di ba nakalagay dyan? By any person committing an act which will be an offense against personal property, were it not for the inherent impossibility of accomplishment, or the employment of inadequate or ineffectual means. Nakita ba? May possible crime tawag dyan. Ayun yung mga bagay na yung nakukumit ba, inherently impossible, hindi mo talaga makukumit. May mga mayroong legal impossibility minsan, meron naman minsan physical impossibility. Example, pwede ka ba pumatay ng patay na yung tao? Physically impossible. Hindi mo na pwede patayin yun. Legally impossible. Wala na kasi requirement ng homicide. The person must be killed. Patay na nga Nakuha ba mo na? O pwede ka ba magnakaw ng sarili mong gamit? Requirement ng batas, the personal property must be belonging to another. Impossible crime yung mga ganun. Nakuha nyo ba mo na? Mamaya may topic nun. Gusto ko lang ipakita rito, ito yung inadapt natin. Ngayon, tatanungin ko, is impossible crime? Crime muna. The answer is no, hindi siya crime. No, it's not a crime. Hindi yan crime, hindi nyo makikita sa book 2 yan. Pero pinapunish. Ano kayang reason? Para gamutin yung tao. Kasi nagpakita ka ng, evil. May propensity ka na masama ka. Nagpakita ka na masama, may intent ka pa rin. Kahit di na ako may gamit ko, magdala ako pa rin. Dapat i-punish ka pa rin. Kahit wala ka nakuha. Ayun yung sinabi ng Article 59 yun. Ayun yung arresto, mayroon yung may penalty. That's the only positivist concept natin dyan kasi pinapunish yung tao for the purpose of treatment. Para pa siya, makorek yung yung propensity niya maging kriminal. May criminal tendency siya Yun lang yung nagtatangi dyan na nakita namin. Nandyan. Ayan yung mamaya, may pa discussion dyan ha. Pinapakita ko sa inyo muna yung adaptation nung criminal law nyo. Ngayon, minsan may other words kayo mapapansin. Pag yung classical, minsan tinatawag din ito. Juristic. Minsan, ayan, juristic. Juristic. Mga legalist kasi yung mga yan, kaya juristic yung tawag. Mamaya hindi nyo makita yung classical. Ano niyo yun? Nakita juristic, yari ka ngayon. Ingatan nyo ha. Juristic. Clear ba muna tayo rito? Walang tanong. Alam na natin ngayon, saan galing yung kriminal nyo.